langga, gagawa tayo ngayon ng napakasarap na shawarma. Ito ang winner recipe ko para sa aking pamilya at barkada. And of course, kung gagawin mong pangnegosyo, ay guarantee na papatok din ito dahil masarap na, hindi pa tinitipid. Tortilla wrap ang best option sa mga gaya kong hindi marunong gumawa ng feta bread. At gagamit din tayo dito ng breast part ng chicken. Hinihiwa ko lang na manipis pa strips ang ating mga breast chicken at tinimplahan na rin para mamarinate. Sa pagmamarinate, kailangan po medyo matagal po para po talaga manood sa ating karne na gagawing shawarma. At mainam po dito, gagamit tayo ng fresh onion para sa ating pagmarinate. Pwede naman gumamit ng onion powder pero mas masarap at advisable po ang fresh onion. Isit aside lang natin at imamarinate ng ilang oras. Ngayon naman, while waiting, gagawa tayo ng shawarma sauce. Sa shawarma sauce naman, ikaw na pong bahalang mag-adjust dahil pwede ka pong maglagay dito ng peanuts. Kaso nga po dito sa amin, hindi mahilig ang mga tao dito ang sauce nilalagyan ng peanuts. Ayaw din nila sa peanut butter pero kumakain sila, malakas sila sa nuts talaga. Pero pag hinahalo sa sauce, ayaw po nila. So, depende po yan sa mga i-cater nating kakain. Hinati ko lang sa dalawa ang ating sauce. Naggawa po ako ng spicy. Meron kasi ditong bata na hindi kakain ng spicy. Kaya, mas maganda pong option, may spicy at not spicy. Para safe po tayo sa ating mga customer at sa ating mga pamilya. Sa isang pinainit na kawali, maglagay lang tayo ng konting mantika at lulutuin na natin ang ating marinated chicken. Halo-haloin nyo lang hanggat sa maluto at magiging golden brown or parang nagigrill na po siya. At bago tayo magpatuloy mga langga, mag-subscribe ka na po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isang pindot lang yan. Kaya mo yan. Thank you in advance. At syempre, huwag kalimutan, initin din natin ang ating mga tortilla wrap bago natin gamitin. Pwede rin itong ito-toast natin pagkatapos nating i-wrap. Pag hindi kasi natin maiinit yung tortilla natin, may tendency na magka-crack, mapupunit po. Lalong-lalo na sa mga tortilla wrap na naka-stored sa ref or sa freezer. Actually, seconds lang naman ang pag-iinit niyan mga langga, kaya less hassle po. Ipadaan lang natin ng konti sa ating kawali. At pagkatapos, ito na po yung pinaka-exciting part, ang magbabalot. Meron tayo ditong iba't ibang klase ng gulay na hiniwa po ng pa-strips at maninipis. Uniform po doon sa ating karne. Meron tayong lettuce, kamatis, capsicum, cucumber, at yung carrots naman natin ay pickles po. Sa mga hindi pa nakapanood ng ating pickles, panoorin nyo po kung paano natin ginagawa ang ating mga pickles. At syempre, pwede kayo magdagdag ng iba pang gulay at iba pang mga sauces. Lagyan nyo ng twist para may personal touch talaga ang inyong mga shawarma, lalong-lalo na pag gawin nyo pong negosyo. Dito ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng pag-wrap dito base sa mga nakikita ko dito sa Middle East. Ito lang po ang pinakasimpleng pag-wrap ng shawarma. Of course, maraming paraan sa pag-wrap ng shawarma. Ito po yung pinaka-basic at napakadaling sundan. At kung meron po kayong feta bread, mas madali po yun. Dahil ang feta bread, hihiwain nyo lang, mabibiyak kasi yun para siyang pouch or para siyang wallet. Shoot lang kayo ng shoot ng inyong mga ilalagay or mga palaman nyo sa inyong mga shawarma. Pero ewan ko kung may perfect na bang gumagawa dyan sa Pinas. Pero dito kasi accessible yung mga ganong bread. Very common po yun. Kaya sa mga shawarma shop, meron silang ganon. Depende kasi sa choice ng customer. Minsan kasi yung mga Arabo nasanay doon sa feta bread or minsan naman may chapati. Kaya maganda po, marami pong choices. Pero dyan sa Pinas, mas gusto yata ng mga Pinoy yung tortilla wrap or yung may pagka-chapati. Ngayon marami na nag-aaral, no? Nakakatuwa. Dahil nung una kaming umuwi ni Daddy, Diyos ko po, naghahagilap talaga kami ng mga pagkaing Arabic kasi kung hindi ako gagawa at that time also is hindi pa ganun kalaki yung knowledge ko about Arabic food. Kaya ngayon nakakatuwa talaga, less hassle na sa akin dahil marami na tayong mga kababayan natuto at nawiwili sa mga pagkaing mga Arabic. Pero ang shawarma hindi naman talaga origin ang mga Arabic ang gumagawa. May Arabic version lang sila. Kaya depende yan kung saang lugar at kung sinong mga kakain. Kaya may kanya-kanya tayong mga version. Ganun lang po ang ating shawarma kadaling gawin. Kaya kung na-inspire ka sa ating video, of course, huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like at paki-share ang ating video. Mag-iwan na rin ng comment kung anong masasabi nyo tungkol sa ating paggawa ng shawarma. Maraming salamat sa palagi ninyong pagsuporta at panonood sa Blessed Channel. Take care, everyone!